At ang layunin ng ating Panginoon ay mapalaya tayo sa pagkaalipin ng sanlibutan ito at tuluyang makawala sa pagkakagapos ng kasalanan. Ang tanong po sa atin ay, malaya ba tayo? Tunay ba tayong malaya? No? Paano ba natin makakamit ang tunay na kalayaang espiritual? At yan po yung pag-uusapan natin. Spiritual freedom through the gospel of Jesus Christ. So, through the gospel of Jesus Christ, napakahalaga po ng gospel ng ating Panginoon. Sapagkat sinasabi po ng John 8 verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen. Ngayon, ano po ang katotohanan? Sino po ang katotohanan? Sinasabi po sa John 14:6, malinaw po dyan, na sinasabi that Jesus is the truth. Amen. Kaya po, bilang mananampalataya, dapat alam natin ang kahalagahan ng gospel sa buhay natin. Ang tanong po sa atin, naiintindihan ba natin ang gospel? No? Kung gaano ito kahalaga sa buhay ng bawat isa, lalo na sa ating mga mananampalataya. Dahil ang gospel po, maaring sa isip natin, maaring alam natin na ang gospel ay word of God. Ang gospel ay good news. Ngunit malinaw na sinasabi po ng John 1:1, the word of God was God. The word was God. So ibig sabihin po, si Kristo mismo ang gospel, mga kapatid. At ang gospel din po ang magbabago at magpapalaya sa atin. Kaya ganun po kahalaga, ganun ka-importante ang gospel na minsan hindi lang natin masyadong pinapansin. Kaya nga may mga believer or may mga mananampalataya na napakatagal na sa panambahan, no? Pero ganun pa rin ang pamumuhay. Walang makitang pagbabago. Bakit kaya? Siguro po hindi nila tunay na nauunawaan ang kahalagahan ng gospel sa ating buhay. Hindi po tayo nanghuhusga, no? Gusto lang nating i-emphasize ang tunay na kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Kung mahalaga ang gospel, kasi siya po ang ating Panginoong Hesus, ano? Baka hindi natin kasi nauunawaan, kaya hindi natin masyadong binibigyan ng importansya ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pero napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Dahil doon natin nakikilala ng mas malalim pa ang ating Panginoon. Sabi nga sa Philippians 3 verse 8, sabi po dyan, yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. Para po kay Apostol Pablo, wala nang mas mahalaga pa sa pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Hindi ito kayang katapatan ng kahit ano pa mang bagay dito sa mundo. Pero may mga tao pong ini-ignore lang ang salita ng ating Panginoon Diyos. Binabaliwala ang relasyon sa ating Panginoon. Mas nakapokus sa mga pansarili or pansamantalang ibinibigay ng mundo. No? Ganun po kahalaga ang gospel sa atin, lalo sa ating mananampalataya. Natatandaan po ba natin ang yung message 2 weeks ago? Sabi po doon, compassion to the harvest. Hindi po tayo magkakaroon ng compassion to see the harvest are plenty if we are one of the harvest. Dapat po tayo yung laborer. Amen? Kaya nga po, Jesus fulfilled and accomplished His mission. Jesus overcome the world and set us free at the cross. Pinalaya tayo ng Diyos doon sa cross ng Kalbaryo. Ang tanong po sa atin as individual, did the Lord Jesus Christ fulfill His mission sa buhay natin? Yun po ang katanungan sa atin. When Jesus began His public ministry, He entered to the synagogue in the Nazareth and He read the scroll. At ang binasa niya po doon ay from the book of Isaiah 61 verse 1 and 2. Parehas po yun ng ating text. Sinabi po dyan, the Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me to preach the good news tidings to the poor. So parehas lang po yan ng ating main text. So Jesus revealed His divine mission to
to the world. Inilatag ng Diyos kung ano ang dahilan, kung ano ang purpose ng kanyang pagparito. At nangyari po ba yun sa buhay natin? Kasi kung nangyari po yun sa buhay natin, dapat po merong transformation sa atin. Jesus is not only came to teach us how to live with morality, to live with holy in the sight of God, but Jesus also came to preach the gospel to the poor. That is one of the mission of the Lord. Luke 4 verse 18, sabi po dyan, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor." Lahat po tayo nakarinig ng good news. Lahat po ba tayo nakarinig ng good news? Amen, di ba? Because we are the recipients of the gospel. Ang tanong po sa atin mga kapatid, tinanggap ba natin? Tinanggap po ba natin? Amen? Poor in spirit, ibig pong sabihin, those people who are humbly recognize that God is only their hope. Those people are fully dependent of God. Kaya po pinagpala yung mga taong sa kabila ng kanilang pagpapala, ay patuloy silang lumalapit sa ating Panginoon. Yung the more silang pinagpapala, lalo pa silang lumalapit sa Diyos. Pinagpala po yung mga taong ganon. Sapagkat marami pong tao na kapag pinagpapala, lumalayo sa ating Panginoon. Amen? And the poor in spirit, they need gospel. Ay sabi po sa the poor in spirit, they need gospel. No? Ang gospel po ay para sa lahat mga kapatid. Ngunit, ini-emphasize po ng text na yan sa Matthew 5 verse 3. Sabi po dyan, "Blessed are those in spirit, poor in spirit, for theirs is the kingdom of God." Ibig sabihin po, blessed are those people with spiritual hunger. Yung patuloy na nagsisik sa ating Panginoon, no? Not relying their own righteousness, but recognizing that they need God's intervention. Ngunit hindi po lahat ng nakarinig ng gospel ay tinanggap ang ating Panginoon. Hindi po lahat ay nakalaya ng tuluyan. May mga tao na alam ang katotohanan, ngunit patuloy na nag-enjoy pa rin sa kasalanan. Amen? Sila po yung tinatawag na apostate people. No? Ang tingin nila, they don't need God because they have resources. Ang kaligtasan po ay para sa lahat mga kapatid. At yan ang nais ng Diyos, na wala ni isa man sa atin na mapahamak. Ayan sinasabi ng 1 Timothy verse 2:4, "Who desire all men to be saved and to come to the knowledge of truth." Pero conditional po yan. Sapagkat malinaw ang sinasabi ng Matthew 7 verse 21. Yan po sinasabi niya, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but those who does the will of my Father in heaven." Kung sino lamang po, hindi po automatic yun. No? Kung sino lamang daw ang gumagawa ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Amen? Kaya nga po mga kapatid, binigyan tayo ng panahon ng Diyos para magsisi. Mahaba ang binigay ng panahon ng Panginoon upang tayo magbalik sa ating Diyos. Yun po sinasabi ng 2 Peter verse 3:9. "The Lord is not slack concerning His promise, as the some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance." Kaya po binibigyan tayo ng Diyos na magsisi, manumbalik sa Kanyang presensya. And it is a process, ano? Kaya nga yung iba, pilit nilang nilalabanan yung mga circumstances sa buhay nila upang hindi sila magkasala. May conviction. And that is a good sign na kumikilos ang ating Panginoon sa buhay nila. For they are still depending on God. That one day, aalisin sila ng ating Panginoon sa anumang kalagayang meron sila upang doon ay lalo pang lumalim ang kanilang relasyon sa ating Panginoon. Mas piliin nating mamuhay sa gospel at grasya ng ating Panginoon. Huwag tayo masyadong masilaw sa mga pagpapalang tinatamasa natin sa ngayon. Huwag tayong mabulag
sa mga ibinibigay ng mundo sapagkat scheme lamang yun ni Satan. Gusto niya tayong ilayo sa presensya ng Diyos. Baka po magsisi tayo sa huli. Makontento tayo sa biyaya ng ating Panginoon na meron sa atin sa ngayon. Naalala ko nga, sabi ng isa nating kapatid dati, mabiyaya ang ating Panginoon. Totoo po yun, na mabibiyaya ang ating Panginoon because God, Jesus are riches in grace. At kaya po niyang ibigay yung mga biyaya na yan para sa atin. In 2 Corinthians 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, that you through His poverty might become rich. Amen. Jesus Christ left eternal riches and eternal glory in heaven for you and for me. So we sinner receive the eternal riches through Christ. Ganun po tayo ka-importante, ganun po tayo ka-espesyal sa ating Panginoon, mga kapatid. Huwag po nating sayangin. Share the gospel of Jesus Christ to those who are spiritually lost. Dahil, ang totoo po mga kapatid, marami pa rin lost sa kabila ng ginawa ng ating Panginoon. Na kahit po mismo sa loob ng simbahan, marami pa rin pong lost. Amen? Bakit po? Maybe because they are not totally healed spiritually. Kaya minsan, lost direction, nawawala yung direction, lost priority, lost purpose. Lalo na po kapag pinagpapala na tayo. Nababago na yung ating priority, nababago na yung ating purpose. Nadidistract na tayo. Kaya ang akala natin, si Kristo pa rin ang dahilan kung bakit tayo nasa church. Akala natin si Kristo pa rin ang dahilan bakit tayo nagsiserve. Pero ang totoo po, hindi na. Meron tayong mga personal interest na. May mga personal na tayong dahilan. Kaya ang relasyon natin sa Panginoon, it is very fragile. Nakakita na ba tayo ng signboard na fragile? Ang sabi po dun, handle with care. No? Yung tipong napakasela ng relasyon natin sa ating Panginoon na parang isang babasabing flower vase na anytime na kapag natabig mo mababasag. Ganun po minsan yung relasyon natin sa ating Panginoon. Ngunit ang tunay pong pinalaya ng Diyos, mga kapatid, they are unbreakable. They are unshakable. Dumaan man tayo sa anumang pagsubok, nakatayo tayo, matatag tayo sapagkat alam natin nandyan ang ating Panginoon. Amen. Second, Jesus came to heal. Ayan. Jesus came to heal the broken-hearted. And we will never be healed kung tayo po ay lalayo sa salita ng Diyos. Dahil ang simbahan, ang Bible studies, mga pag-aaral ng salita ng Diyos, yun po ang tanging gamot sa ating espiritual. At dahil doon tayo babaguhin ang salita ng Diyos. Ang totoo mga kapatid, masakit po kapag tayo ay tinatama ng salita ng Diyos. Amen? Lahat po tayo, lalo na kapag tinatamaan yung ating ego, lalo na kapag nasasaling yung ating pride, lahat po tayo may pride. At iyan po ang gustong alisin ng ating Panginoon, yung pride na yan, upang tayo ay makapag-serve sa ating Panginoon ng buo. Sabi po sa Psalm 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Jesus Christ came to bring healing and restoration to those who are willing to be healed and restored. And that is the mission po ng ating Panginoon, ano? Jesus Christ see our brokenness. Nakikita po ng ating Panginoon ang ating pangangailangang espiritual. Sabi sa Psalm 34 verse 18, The Lord is near to those who have a broken heart and save such as have a contrite spirit. We may be wounded in the past. Kaya minsan tayo po ay nagiging resistance sa salita ng Diyos. Kaya minsan parang tipong nagmamatigas tayo kasi that is our defense mechanism. Upang gusto natin ipakita na tayo ay malakas. Hindi po yun ang nais ng ating Panginoon. Kung ano man po ang naging dahilan, ibigay po natin kay Lord. Upang tayo po ay magamot niya. God can gently lay His hand to our wounded heart to feel that we are secured in His loving hand. Jesus heals our spiritual wounds that medicine cannot.
yung ating pong mga spiritual healing, inner wounds, ang Panginoon lamang po makakagamot yan. And if you think that you are one of them, nandyan po ang ating Panginoon. Kayang-kaya po niyang pagalingin sapagkat He understand our sorrow. In Isaiah 53 verse 3 and 4, sabi po dyan, He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and He hid as well our faces from Him. He was despised, and we did not esteem Him. Surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. Jesus Christ experienced what suffering and pain looks like. Kung ano man po ang pinagdaanan natin, pinagdaanan po lahat yan ng ating Panginoon. Mas higit pa po ron ang pinagdaanan natin Diyos. And if you want to feel the peace and comfort na nagmumula sa ating Diyos, then bring all your sorrows to the Lord. Do not allow your bitterness to control your life. Do not allow your anger, your grudges, to ruin your relationship with God. Instead, open your heart so that the Lord may fill it with His love, with His comfort, upang doon tayo po ay makapag-serve sa ating Panginoon. 2 Corinthians 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of comfort. Kay Kristo lamang po natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kagalakan. Apostle Paul endured the pain and suffering because he found comfort, he found peace in the presence of God. At tayo din po mga kapatid. Kaya sa ating Panginoon lang po natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Kaya kung ano man po ang mga circumstances natin, ano man pinagdadaanan natin sa ngayon, isipin natin that is only temporary mga kapatid. Because Jesus Christ came to proclaim liberty to the captives. Verse 18, proclaim liberty to the captives. It refers to our spiritual condition. Ibig pong sabihin, those who are still in spiritual bondage, they have no spiritual freedom. Kaya minsan po, balisang-balisa tayo. Kaya po minsan, wala tayong kapayapaan. Baka may hinihingi pa po si Lord sa buhay natin. Kaya nararanasan natin yung mga ganun. John 8:34, Jesus answered them, Most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. Bakit tayo mananatili sa kasalanan kung tayo po'y pinalaya na nating Panginoon? Hindi po tayo nakakalaya ng tuluyan sapagkat mahigpit po pagkakakapit natin doon sa mga bagay na hinihingi ng Panginoon sa atin. Bitawan mo na yan kapatid, bitawan na natin yan upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso, sa ating isipan. Amen? Because if the man is in bondage of sin, his mind, his heart is still controlled of Satan. And they are easily believed in lies. Kaya nga po maraming tao, many people, they are avoiding the truth. Even alam nila ang katotohanan. Bakit? Takot silang ma-expose. Tinapos na ng ating Panginoon ang lahat sa krus. Huwag na po natin balikan. Jesus Christ set the captive free. John 8 verse 36, Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. True and complete liberty from the bondage of sin only comes through the Lord Jesus Christ. We cannot liberate ourselves. Ang ating Panginoon lamang po makapagpalaya sa atin. Jesus already break all the chains that entangle us before. The chain of guilt, the chain of poverty. Huwag nating isipin na tayo'y mahirap sapagkat mayaman ang ating Panginoon. Ang nais lang po ng ating Diyos, ibigay mo ang hinihingi ng Panginoon at ibibigay niya ang hinihingi mo. Yun po ang nais ng Diyos, mga kapatid. The chain of fear, the chain of sicknesses, addiction, lust, lahat po riyan. Jesus break all the chain in all aspect in our lives. Let us declare that we are free sa pangalan ng ating Panginoon. Because there is no more condemnation to those really set free by the Lord. Kaya kung sa tingin mo may mga area ba tayo na
hindi pa natin mabitawan. Hinihingi ng Diyos. Ibigay natin upang doon mangyari ang kalooban ng ating Panginoon. Surrender it to the Lord. Kaya dapat po mga kapatid, alam natin na tayo ay 100% na malaya. Alam natin na 100% tayong ligtas. Huwag tayong mag-doubt. Sa tingin mo, ligtas ka ba? Hindi ganun. Yes, 100% ligtas ako kasi alam mo. Alam natin, pinalaya na tayo ng Diyos. Amen. Diba? And it must be manifested sa ating buhay. Dapat po hindi lang natin sinasabi. Dapat nagre-reflect sa buhay natin yun. Nakikita sa atin dapat. Because we are already redeemed by the blood of the Lord. Redemption through the blood of Jesus Christ. Colossians 1 verse 13. He has delivered us from the power of darkness and convey us into the kingdom of Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. Huwag nating sayangin po ang ginawa ng ating Panginoon because He offered His life once and for all. Wala na pong uling i-offer pa. Amen. Walk in the daily, the freedom na ihinanda ng ating Panginoon para sa atin. Jesus came to give sight to the blind. Verse 18, the covering of sight to the blind. This include physical and spiritual blindness na ang may gawa ay si Satan. 2 Corinthians 4:4, whose mind the gods of this age has blinded who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Pag pinaniwalaan po natin lahat ng lies ni Satan, hindi po tayo makakalaya ng tuluyan. Amen. Satan is the gods of the age. He influenced the world. Ginugulo ni Satan ang mundo upang hindi tayo magkaintindihan. He injecting people's mind to rebel against God. He influenced human thinking, blinded them and unable to comprehend the truth. Tingnan po natin ang mundo, ang nangyayari sa mundo ngayon. Napakagulo. Amen? Dahil po yan kay Satan. Sapagkat hindi nila nauunawaan ang katotohanan, that even though inilatag na ng Diyos ang katotohanan. Ang mga tao hindi nagkakaintindihan because they have personal interest. Nagkakaroon sila ng greed. Huwag na po tayo makisali mga kapatid. Ang ating parte, ang gawin natin, ipag-pray natin sila upang sila ay mabuksan ng kaisipan. Imagine po natin kung ang lahat tayo ng tao ay may Kristo sa puso nila, anong mangyayari sa mundo? Napakapayapa po ng ating mundo. Napakasaya po ng buhay ng bawat isa kung may kapayapaan. At yun po ang nais ng ating Panginoon na mangyari, to restore the world. Gusto po niyang ma-restore. Amen? Therefore, Jesus came to bring spiritual life, for them to see the truth, and grace for those who believe and accept Him. Amen. And we are so blessed mga kapatid sapagkat natagpuan po tayo ng ating Panginoon. Amen. So wag po nating sayangin yon. Kung tayo pinalaya ng Diyos, panghawakan po natin yung kalayaan na yon. Ipakita natin. Jesus is the light of the world. Sabi po niya in John 8 verse 12, then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in the darkness, but have the light of life. The Lord Jesus Christ emphasized that without Him, the humanity will lose in the spiritual darkness. He is the light who guide us from destructive power of sin to lead us toward to the truth of God. Jesus came to proclaim the liberty, proclaim the favor of the Lord. Ibig pong sabihin yan, this is the declaration of God's favor to liberate those people from their spiritual oppression. The Lord is inviting us to experience God's forgiveness. Alam naman po natin lahat na tayo po ay pinatawad na ng Diyos. Tinanggap natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. And healing to those who are still broken in spirit. Amen. And we receive all of this freely through faith. Sabi ko sa Leviticus 25 verse 10, and you shall consecrate the 50th year and proclaim liberty throughout all the land of its inhabitants. It shall be the jubilee for you,
and each of you shall return to his possession, and each of you shall return to his family. It is a command of God in ancient Israel. The Jubilee or Jubilee year or the year of liberty. In Old Testament, it happened every 50 years. Every 50 years, nagpapalaya po sila ng slaves. At ibinabalik sa kanya lahat ng karapatan ng kanyang possessions at pinababalik sa kanilang pamilya upang sila po magpagsimula uli ng panibagong buhay. But in our present generation, no po, Jubilee year is not happen every 50 years. But our year of liberty or Jubilee, it is happen anytime. The moment we accepted the Lord Jesus Christ, we have freedom both physical and spiritual. Kailangan po lamang natin tanggapin siya ng totoo, ipakita natin. At ganoon upang tayo makapagsimula ng panibagong buhay kasama ang ating Panginoong Hesus. Because Jesus Christ is our Jubilee. Jesus Christ is our true freedom from any bondages. And that is the mission of our Lord, to free us from the bondages. Ang tanong nga po, di ba, malaya na po ba talaga tayong totoo? Isaiah 61 verse 1 and 2, the Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me to preach the good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of prison to those who bound it. Jesus fulfilled the prophecy of restoration when He gave His life on the cross. Lahat ng utang natin, all debts canceled, and all the captives were free. Jesus gave the power of the Holy Spirit to every believers who believe and accept Him to continue to spread the word, to continue to spread the gospel to those who are lost in spirit. Kaya po mga kapatid, wala pong anak ng Diyos na talunan. Because we have the Holy Spirit to teach us, to guide us, to convict us, para hindi tayo magkasala at hindi tayo maligaw. Because this is the day of God's restoration. And this is the day of restoration. To reclaim what was lost to us as the heir of God. In Galatians 4:7, sabi po dyan, therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir of God through Jesus Christ. We are no longer a slave, mga kapatid. We are the adopted children of God through the Lord Jesus Christ. And now we have the right to the kingdom of God and to call Him our Father. Amen. But it will not happen to us if we are not totally free 100% from the past. True liberty is not unrestrained selfish desire. Hindi po kalayaan na tayo ay gumawa ng mga bagay na ayaw ng Panginoon. Hindi kalayaan na tayo ay gumawa ng mga bagay na gusto lang natin. Hindi po yun ang kalayaan ibinibigay ng Diyos. Kundi ang kalayaan na tayo po ay mag-serve sa ating Panginoon. Amen. But true freedom, it is a transformative ability to love and serve others as we willingly to serve the Lord. True freedom empower individual to live with the purpose given by the Lord. Jesus set us free and fulfilled His purpose. Kaya dapat po alam natin kung ano ang purpose, kung bakit tayo nasa simbahan. Kung alam natin ang purpose, bakit tayo tinawag ng Diyos, ano po, upang hindi po tayo maligaw. Kasi kung hindi po natin alam ang purpose natin, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Amen? Isaiah 49 verse 8. Thus says the Lord, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. I will preserve you and give you as a covenant to the people, to restore the earth, to cause them to inherit the desolate heritage. We were freed and restored. We have living covenant to God. To restore the land by sharing the gospel. Yun po ang ating bagong covenant sa ating Panginoon. To restore the land. Ano? Sa pamamagitan ng pag-spread ng kanyang salita doon sa mga taong lost pa. And that is the ultimate plan of God, to liberate humanity from spiritual captivity. And that is our new covenant as believer, mga kapatid. And if Jesus truly fulfilled His mission to us,
bilang mga mananampalataya, ipamuhay po natin ang gospel nating Panginoon. Dapat makita sa buhay natin. Dahil may covenant tayo sa ating Panginoon, then we have work to do. Meron po tayong kailangan gawin. For we are the laborer. Kaya po mga kapatid, hiring si Lord ngayon ng laborer. Apply na kayo. Apply na tayo. Amen. Kasi napakasarap po magtrabaho sa ating Panginoon. Amen. Wala po tayong iisipin. We are all provided. Parang kung tayo nakakuha ng trabaho, sasabihin, pabahay tayo fully furnished. No? Kay Lord, mas grabe kay Lord. Pag si Lord ang nagbigay. More than that. Amen? Kaya po, sa mga gusto pong tawag dito, mag-apply kay Lord, bigayan nyo lang yung CV kay Pastor. Hiring po si Lord ngayon. Amen? Sa mga, dahil ang dami po ng harvest and He needs laborer. Amen? Alam ko naman po that we are all laborer. Amen? Hallelujah. Para po sa ating conclusion, Jesus is still doing these things until today. He is the Savior who restored and the brokenhearted, free the captive in spirit. He offered grace to all who come to Him with faith. Mahalaga po yung faith. Napaka-importante po nun sa atin bilang isang mananampalataya. He already fulfilled the heart of His mission to the world. He already completed His mission. Mga kapatid, Jesus already preached the gospel. Amen? We already heard the good news, and it's up to us how we respond. Amen? Because Jesus already healed the brokenhearted. Then we have no reason po para hindi tayo mag-respond sa ating Panginoon. Jesus proclaimed liberty to the captive. We are no longer a slave, but we are co-heir of the kingdom of God. Ano? Then, let us reach out yung po mga lost upang sama-sama tayong mag-enjoy. Sama-sama natin pumunta doon sa kararihan ng ating Panginoon. And Jesus already gave the sight to the blind. We already know the truth about sa ating Panginoon. Then let the lost know it as well. Ipakita rin natin, ipakilala din natin ating Panginoon ang katotohanan, kung anong katotohanan. Amen? And Jesus proclaimed the favor of the Lord. Now that we are enjoying the freedom that Jesus Christ gave into us, then let us see the freedom also na natanggap natin sa mga taong hindi pa tuluyang nakakalaya. And don't let the enemy stop it. Huwag nating hayaang masira yun ng away. And if you feel that you are still haunted by the past, kung sa tingin mo, naaalala mo pa or may ginagawa pa tayo, come to Jesus and let Him fulfill His mission to your life. Amen? John 14 verse 12, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And the greater works than this he will do, because I go to the Father. Amen. Kung ano po yung mission ng ating Panginoon, no? The mission to free the humanity from spiritual captivity was not only fulfilled during His earthly ministry. Amen. The proclamation of gospel continue today through His church. And that is us. Tayo po yun. Tayo magtutuloy ng sinimulan ng ating Panginoon. With the help, through the help of the Holy Spirit. Hindi po natin kaya yung mga kapatid kung tayo lang mag-isa. Kung dati lang sa ating kagalingan. But we need the Holy Spirit. Amen. Jesus has already demonstrated His fulfilled victory on the cross. Sapagkat sinabi nga ng ating Panginoon, this is finished. So, Jesus already overcome the world on the cross. Tapos na po. He already demonstrated His fulfilled victory on the cross. Through His life, through His death, and through His resurrection. Katunayan na siya po ay nagtagumpay because He resurrected. Kung siya ay nanatili doon sa hukay, then lahat po ng ginagawa natin baliwala. But He already resurrected, alive. Nandito sa atin, nasa puso natin. Kaya po tayo ay matagumpay at magtatagumpay sapagkat kasama po natin ang ating Panginoon. Amen. Ang tanong lamang mga kapatid, how we will respond sa pinagagawa ng ating Panginoon? How we respond to the mission of Jesus Christ if we are not 100% sure that we are really free? Paano tayo makakapag-respond mga kapatid kung hindi tayo sigurado? Hindi po tayo makakatugon
sa tawag ng ating Panginoon. If we are half-heartedly serving the Lord, wala pong 50-50 sa paglilingkod sa ating Panginoon. Wala pong half-half. 100% po dapat na ibigay natin ang ating puso, ang ating oras, ang ating panahon sa ating Panginoon upang doon maganap at mangyari ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. For this is the year of favor ng ating Panginoon. Do not remain in your captivity when Jesus Christ offered freedom. Why you choose to stay in your spiritual darkness? Jesus Christ already opened the light sa world. If He already opened His light to the world, His grace is available and sufficient to all who repent, accept, and believe Him. Amen. If He fulfilled His mission sa buhay natin, mga kapatid. If you believe that you are already liberated from captivity, remember that the mission of the Lord is our mission today. So, meron po tayong mga mission, mga kapatid. Hindi lang tayo tinawag ng Diyos para pumunta dito every Saturday. But, the most important thing sa ating Panginoon is after the church, kung ano tayo, kung sino tayo, anong activity natin. Yun po ang mahalaga sa ating Panginoon. We are not only Christian every Saturday. We are Christian or born-again Christian 24/7, every minute. Yun po ang nais ng Diyos sa ating mga kapatid. We are called to proclaim the gospel to the lost. Love the broken in spirit, serve the needy, and lead people to Jesus Christ for them to set free as well. Amen. May the Holy Spirit who anointed Jesus Christ also empower His church, which is us, to be faithful witness to the world. Let us live today with restored heart. Nawa ang ating mga puso ay ni-restored na ating Panginoon. Restored purpose. Kung tayo man ay nawala sa ating purpose, from the start na nakilala natin ng Diyos, nawa sa mga sandaling ito, God will restore our purpose again upang ibalik tayo sa tamang purpose natin, sa ating ini-aim. No? And may the Lord renew our faith. Kung sa tingin natin tayo ay nagdududa, nawa ang ating Panginoon, i-restore niya yung ating faith today. And fresh commitment to live for Christ and to make His gospel known to the world. Let us embrace to continue His mission until He comes again. Dapat po hindi tayo abutan ng Diyos nandyan sa tabi-tabi. Dapat hindi tayo abutan ng Diyos na tulog. Dapat abutan tayo ni Lord na nagtatrabaho sa Kanyang ubasan. Amen. Because He hired us as a laborer. Kung akong boss mo, nakita kita, empleyado kita na tulog, anong sasabihin sa iyo? Dapat po abutan tayo ng Diyos na gising, nagtatrabaho. Amen. So that many will experience freedom, restoration, hope, and salvation that are found only in Jesus Christ. May the Spirit of the Lord be upon us and anoint us and empower us to faithfully continue the work that God started, mga kapatid. Tayo po ang magtutuloy ng sinimulan ng ating Panginoon. Kaya hindi po tayo pwedeng kung ano-ano lang ang ginagawa natin. Sabi nga, the days are evil. Sabi nga, we are in the last days. Dapat tayo po ay busy lahat because the enemy also work double time. No? So kung nag-work siya double time, then let us work triple time or more than that. No? So, yun lamang po mga kapatid, ano? At nawa ay